Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Janet. What's up? Excuse me. Okay. Pag nag-TRO ang impeachment, sila na daw ang i-impeach. Well, they're impeachable officers! So, pwede mangyari yun, guys. But anyway, mga kababayan, once again, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming po salamat sa inyo po patuloy na mag-support sa ating channel. At huwag kong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Janet Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, yung Facebook community page natin. Tambayan ng mga Cocheros. At meron din po tayong radio show every Saturday, 8:30 p.m. sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At what else? Ayun. Ayun. Okay, guys. Pag-usapan natin to. Diretso na tayo sa topic natin, guys, kasi dalawa to magkasunod. Hindi ko lang napaghiwalay. Pwede ba natin ipamigay si Marcoleta kaysa kay KG? KIG, Kalayaan Island Group, KIG. Anyway. So, mamaya pag-usapan natin yan. Daanan muna natin itong sa impeachment ulit. Oo. Kasi, mga kababayan, ito related to sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi kahapon, 'di ba naalala nyo, isang araw pala, isang araw, naalala nyo, na munti ka na magkakudeta, 'di ba? Oo, munti ka na magkakudeta. At gusto nilang ilagay si Senator Loren Legarda bilang tawag dito, bagong Senate President. Siguro lingid sa kaalaman ng karamihan, pero parang hindi yata na-highlight ng media kung bakit si Loren Legarda. Bakit si Loren Legarda? Kasi ang iniisip ng mga tao, kumbaga yung tutok kasi napunta doon sa issue na yung flood control na committee report ang naging dahilan. Diyan sa kung bakit nagkaroon ng kung bakit ilalagay si Loren Legarda. Pero I propose something else. Oo. Pero balikan natin yung balita, mga kababayan, kahapon. Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson na posibleng may kinalaman sa nabigong kudeta sa Senado ang report ng kanyang komite sa flood control scandal. Masakit daw mismo para sa kanyang rekomendasyon ng BRC pero kailangan daw sundin ang ebidensya. Half joke, half serious. Ganito inilarawan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang plano umanong term sharing ni Senate President Tito Soto at Senador Loren Legarda. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ikinwento ni Lacson kung paano inoffer ni Soto ang liderato sa senadora. Noong Monday, when Senator Loren and Senate President Tito talked doon sa office niya, sinabi niya naman kay Senator Loren, alam mo, kung gusto mo talaga, bakit lilipat ka pa sa minority? Pwede naman natin pag-usapan sa majority. Magkakasama pa rin tayo. I'm open to that, sabi niya. Anyway, you can have that before your term ends or whatever. Una nang lumutang na may niluluto na namang coup sa Senado at si Legarda ang dapat itatalaga bilang SP. Tinawagan daw ni Lacson si Legarda noong linggo nang malaman niya ang issue mula sa isa sa mga kasamahan nila sa majority bloc. I was trying to call her. And then at around 8 o'clock, she called. Sabi niya, I came from the church, I heard mass. So sabi ko, ano ba talaga nangyayari? Sabi niya, it was being offered to me by, he didn't want to name names, so I did not pursue. Pinayuhan daw ni Lacson si Legarda na kausapin si Soto. Sabi niya, don't worry, but I don't want to talk on the phone and nahihirapan ako. That was the exact words that she uttered.
So sabi ko, kung gusto mo talaga, we cannot prevent you also. And it's your decision and we'll respect your decision. But you have to talk to Tito. Sabi, yeah, I'll talk to him tomorrow. Sabi niya, I'm just waiting for weeks and maybe it's still in Mindanao. Pero tila nabahala ang senador Yun. sa pahayag ni Legarda. Meron ako nararamdaman na parang hindi siya seminit doon sa sagot niya, hindi categorical. Kaka-session kami ng Monday. Sabi niya, I'm waiting up for mix. Remember, they're 9 in the minority. So kung makaka-12 sila, number 13 Senator Loren, kailangan nila ng backup na one more para siguradong kung hindi makarating si Senator Bato for obvious reasons. So- Secured pa rin yung 30 nila. Pero nanindigan si Lacson na intact ang mayorya. Siya rin daw ang nagsuggest na paupuin si Legarda bilang presiding officer noong Miyerkules para humupa ang tensyon. Ibinahagi rin ni Lacson ang kwento sa likod ng groupie nila na pinost ni Senador Kiko Pangilinan. We were gathered in the lounge and the usual tita tit and then nag-groupie si Senator Kiko, nagtatanong siya, anong hashtag nito, ipopost ko. So almost simultaneously, we all shouted, power sharing. Para kay Lacson, posibleng may Power kinalaman sharing. ang umugong na kudeta sa Blue Ribbon Committee report sa flood control scandal. Base sa partial report, pinakakasuhan ng komite sina Senador Cheese Escudero, Chingoy Estrada at Joel Villanueva. Kasi pwede kang pitch doong kabila is, you see, hindi naman tayo kayang protektahan ng present leadership. That could also be a selling idea, so to speak, na para makakuha ng members. What if the same thing happens to you and you will not be protected by the Senate leadership? Then, kami, kaya namin gawin yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan kahapon na hindi dapat mangyari sa Senado. Yung Old Boys Club, parang lakas maka Jeffrey Epstein, ganun. Nakita niyo ba yung mga pictures na lumalabas kay Jeffrey Epstein? Oh my God. Nakakadiri si Jeffrey Epstein. But anyway, yun yung ibig kong sabihin na magiging Jeffrey Epstein ng Senado kung ganyan. Imagine, malaya silang magnanakaw ng pera ng bayan tapos puprotektahan lang sila ng kasama nila. Nasaan ang accountability nyo? Nasaan ang loyalty nyo sa taong bayan? Wala sa taong bayan ang loyalty pag ganyan. Di ba? Anyway, tuloy natin. Hinala rin ni Lacson may kinalaman din ang personal relationships sa pag-withdraw ng signatures ni na Senador Mig Zubiri, JV Ejercito at Sherwin Gatchalian. Para mismo sa committee chair, mahirap at masakit ang kanilang rekomendasyon bilang kapwa senador. Pero kailangan daw sundin ang ebidensya. During the caucus, I explained to them, sabi ko, redundant na nga itong ginagawa natin because pay accompli na itong nire-recommend natin. While the committee is recommending that they be, charged, investigated further by the DOJ and or the Ombudsman, as the case may be, nandyan na rin talaga yun. That's the practical reality. Ayun. Ayon kay Senador Lacson, tapos na ang ginawang revision sa committee report at handa na siyang ipresenta ulit ito sa mga miyembro ng komite sa Lunes. Yun. So, mga kababayan, yun ang kutob ni Senator Ping Lacson. And I know si Senator Loren Legarda nasa majority. And may punto rin yung sinabi ni Senator Tito Soto na kung gusto mo maging Senate President, ba't di mo na lang sabihin sa amin? Nasa majority ka na eh. Di ba? Nasa majority ka na. Kausapin mo lang kami. Andiyan naman ang majority. Doon ako nagkaroon ng question mark, mga babae. Oo, doon ako ngayon biglang, bakit nga naman hindi niya kinakausap ang majority? Ba't di niya kausapin yung Senate President?
Ngayon, mga kababayan, napaisip ako. Mm. Kasi, ang plano is si Loren Legarda daw ang parang term sharing nga, no? Technically, it's not term sharing because um, patapos na yung term ni Loren Legarda sa 2028. So, technically, it's not term sharing. Pero, ang pinropose nila is before the 2028 election. So, most probably 2027. Mm. Bakit? Kasi 2026, itong year na to, 'di ba sabi ko sa inyo, itong taon na to, PBBM will go for the jugular. Mm. 'Di ba? Si PBBM will go for the jugular. I have a feeling, I have a feeling na si Senator Tito Soto ay instrumental, tsaka diyan si Senator Ping Lacson. They will be instrumental. Kumbaga kung si PBBM ang Tigre ng Norte, si Ping Lacson at saka si Tito Soto yung magiging pangil niya, gano'n. Parang gano'n, guys, ang mangyayari. Bakit? Kasi mga kababayan, nung nakita ko 'to, nung pinost ni Malutikia, ang totoo dito mga kababayan, hindi niya sine-celebrate si Loren Legarda na first female Senate President. No, 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 no. I don't think gender has nothing to do. I think gender has nothing to do with it. But I think alliances has everything to do with it. Alliances, mga babayan. Yung kampi-kampihan. Bakit? Balik tanaw tayo mga babayan sa 2022 national elections. Mm. Vice presidential aspirant and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio surprises senatorial candidate Loren Legarda with flowers and scented candles ahead of Mother's Day celebration during Legarda's interview with Pastor Kibuloy at the SMNI exclusive set on Thursday. Mm-hmm. Yan. 'Di ba? 2022. So, mga kababayan, this is the first time I've realized na connected pala silang dalawa nung una ko 'to nakita. Truth be told, hindi ko nakita, meron pa palang isang balita, as far back as 2018. Magkagano na pala sila. Mm. As far back as 2018. Magkano na sila, tropa pips na sila, guys. As far as 2018. Ngayon, mga kababayan, syempre, tahitahimik lang si Loren Legarda, hindi naman siya nagsasalita tungkol sa mga political alliances niya. Basta nasa majority siya, 'di ba? Basta nasa majority siya, tahimik siya, walang problema. Ngayon, mga kababayan, fast forward 2025, di nagkaroon na nga ng unang impeachment complaint. Wala tayong narinig. Wala tayong narinig galing kay Loren Legarda. As in, wala tayong narinig kay Loren Legarda. Nakarinig lang tayo sa kanya, kay Loren Legarda, mga kababayan, nung in-archive na yung impeachment complaint. Nung in-archive na yung impeachment complaint. Doon lang tayo nakarinig sa kanya ulit tungkol sa mga opinion niya kay Sara Duterte.
At isa siya sa mga bumoto para ilibing na yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Marami sila noon, 15 sila noon. 15. And guess who kung sino pa yung mga ibang kasama? Mig Subiri at JB Ejercito. Mm. Mig Subiri tsaka JB Ejercito. Okay. Ngayon, mga kababayan, teka wait, tingnan nga natin kung sino-sino sila mga nagboto. Mhm. Sino-sino nga ba uli sila mga bumoto na i-archive yan? Siyempre, nandyan yung magkapatid na Villar. Mm. Saan na ba sila? Mhm. Saan na ba? Saan na ba? Kuha tayong listahan para alam natin. Yan. Uy. Yan. Ito. Ito. Tingnan natin kung sino-sino sila. Okay. Lahat sila bumoto to archive except Tito Soto, Risa Ontiveros, Bam Aquino, tsaka Kiko Pangilinan. Si Ping Lacson nag-abstain. Mm. Ang bumoto to tawag dito? To archive, syempre Duterte Black. Aimee, Bato, Marcoleta, Robin Padilla, Camille Villar, Mark Villar, Bongo. Given na yan, 7 yan. Tapos, si Cheese, tsaka si Jinggoy. Syempre kasama dun yung iba. Sila yung iba rin, sila Joel, Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, yung iba. Kasi 15 sila nun eh. 15 silang bumoto. Pero mga kababayan, alam naman natin doon yung iba, dahil kasama lang sila sa majority. And during that time, ang majority lead, ang Senate President was Cheese Escudero. At the time. So yung mga fair weather people like magkapatid na Tulfo, Lito Lapid, sino ba? Si Gatchalian, yung mga yon, si JV, yung kunyaring pa-neutral. Doon sila sa kung nasaan yung majority. Which where Cheese Escudero is also belongs. Ngayon, mga kababayan, kung iisipin nyo, merong siyam sa majority. Sa minority pala, merong siyam. Ang kailangan lang nila ay 4. Kailangan lang nila 4 para maging majority itong minority. Okay. Sino yung potential na 4 na yan? Sino yung potential? Meron 2 sa majority is yung dalawang Villar. Nandiyan. Tapos yung si JV Ejercito, si Mig Subiri, Win Gatchalian, tsaka Loren Legarda, pang-anim. So actually, madali sa kanila makakuha ng numero kung tutuusin. Ngayon, mga kababayan, yung pagpili kay Loren Legarda is not an accident. Hindi hindi aksidente yun. Bakit? Kasi, among the kakampi ni Sara Duterte, sa lahat ng mga naging kakampi ni Sara Duterte at lahat ng kakampi niya ngayon sa Senado, si Loren Legarda lang ang hindi obvious na kakampi niya. Si Loren Legarda lang hindi obvious na kakampi niya.
Hindi natin alam yung or hindi masyadong obvious yung kanilang friendship. Akala natin during this time ganyan-ganyan lang. Pero kung titingnan niyo yung history ng Loren Legarda at Sara Duterte, siya rin na nagtanggol ng budget ni Sara Duterte dito sa 2026. Mm. Siya rin nagtanggol niyan, si Loren Legarda. Mm. Bidang-bida siya diyan. Binibidang sobra-sobra ni Loren Legarda yan, yung budget ni Sara Duterte. In fact, mga kababayan, inano pa yan ni tawag dito. Hindi sinama pero ayan si Jinggoy siyempre, gusto rin niyang dagdagan yung budget ni Sara Duterte. Pero given na yan. But in this case, mga kababayan, itong si Sara Duterte, ayan na nga. Pinagtanggol niya ng wagas yung budget ni Loren Legarda pala. Pinagtanggol niya ng wagas yung budget ni Sara Duterte. In fact, hindi nga tumagal ng 5 minutes yung budget na yan Mm. Hindi tumagal ng 5 minutes yan. Pinasa na lang yan ng walang hearing. Partida, may history ng pagnanakaw yan. Partida, na-impeach si Sara Duterte dahil sa katiwalian. Di ba? So, ang weird lang. Ang weird lang. Not to mention, mga kababayan, si Leandro Leviste is in deep water ngayon. So, kung matatanggal si PBBM, or kapag bumaba si PBBM, at alam naman natin kung gaano katagal umusad ang mga kaso sa Pilipinas. Pag bumaba si PBBM, at si Sara Duterte naging presidente, at mag-best friend sila ni Loren Legarda, imagine kung ano mangyayari sa lahat ng kaso ni Leandro Leviste. Goodbye. Goodbye cases. Wala na yan. Burado na yung penalty na 24 billion. Wala na yun. Wala nang habulan na magkakasingilan. Hindi na mangyayari yun. So ako, mga kababayan, naniniwala na yung pagpili ng minority kay Loren Legarda is not an accident. Hindi yung aksidente yan. Siya lang ho talaga ang pinaka-viable sa ngayon. Siya lang ang hindi pa nababahiran ng or at the very least hindi obvious na nabahira na ng Duterte system. Alam naman natin sino ba to? Si Leandro OJT Royan sa Davao City. So hindi yung aksidente yan kay Loren Legarda. So ngayon, mga kababayan, sana hindi nila ituloy yung term sharing. Or kung magta-term sharing after the impeachment complaint. Kasi mga kababayan, ito kinakaba ko. After the impeachment trial pala. Ito kasi kinakaba ko, mga kababayan. Baka mamaya ang gawin nila is a repeat noong impeachment ni Joseph Estrada. Na sa gitna ng impeachment trial, doon magpapalitan ng Senate President. Sa gitna ng impeachment trial. So sana aware ang Senate President natin, si Senate President Tito Soto, of that history. Kasi pag nangyari yon, at sana baguhin nila yung rules, yung Senate Rules on Impeachment, na idagdag nila ay a provision that includes na kung sino yung Senate President na nandyan at the beginning of the impeachment court, siya rin ang magtatapos hanggang hanggang decision. Kasi yun yung nangyari before. And
mag-ingat sila. Mag-ingat sila. Kasi, mukhang si JV Ejercito, madaling tatawid si JV. Unti-unti nauubos tiwala ko kay JV. Mukhang madali siyang tatawid si JV Ejercito. Si Mig Subiri, feeling ko tatawid yun. Tatawid yun si Mig Subiri kasi iisipin niya yung kanyang political career. Mukhang wala pa siyang balak mag-retire eh. So iisipin niya yung kanyang political career. Sila Win Gatchalian, di ko alam kung mabilis silang tatawid. Si Raffy Tulfo, tsaka yung magkapatid na Tulfo, tsaka magkapatid na Villar, I have a feeling na madali din silang tatawid. Si Lito Lapid is, I think, DDS talaga siya, pero hindi lang nagsasalita. Hindi lang siya uma-attend ng mga session, di pumapasok, di ba? I mean, tapos binalik nyo pa, Actually, nung sinama siya sa alyansa, hindi talaga ako agree dun eh. Ba't ba sinama pa siya sa alyansa? So yun. So, ingat-ingat din kay Loren Legarda. I think she was handpicked. She was handpicked to replace Tito Soto to rig the impeachment court in favor of Sara Duterte. So, sana hindi mangyari. Sana hindi mangyari. Pero, tingnan natin, di ba? Tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Abangan natin, marami pang pwede mangyari sa future. Di ba? Hindi natin alam kung paano gagalaw ang tadhana. Malay natin. Di ba? Tingnan natin. But at the very least, meron ng renda or medyo meron ng pagdadalawang isip na magaganap doon sa mga ibang senador na nakasuhan. 'Di ba? Si Jinggoy, sino ba? Si Jinggoy, si Cheese, si Joel, si Camille, si Mark Villar. Marami-rami din 'yon. 'Di ba? 5 senador 'yon. Si Bato absent. So hindi siya makakapag-boto kung hindi siya a-attend ng mga hearing. So, 'di ba? And I think hindi pa matatapos 'yan diyan. Oo. Hindi pa matatapos 'yun diyan, yung mga kaso na i-file. Feeling ko mayroon pa mga karagdagan diyan. But tingnan natin. Tingnan natin kung ano mangyayari diyan. I could be wrong, but how often is it? How often does it happen? Anyways, so yun. Ingat-ingat lang din tayo kay Loren. Kasi parang pinili talaga siya para sa specific na trabaho na to. Anyway, mga kababayan, ganito lang po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you tomorrow sa ating susunod na live stream. And of course, sa ating radio show, Pinasabat with Coach Jared. Okay? So, God bless everyone. See you tomorrow. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nakasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?